Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules. Pagsabog sa pabrika ng paputok sa China, 26 patay, 61 sugatan. Ayon sa state media ng China, umabot sa 26 ang nasawi habang 61 naman ang nasugatan matapos ang malakas na pagsabog sa isang pagawaan ng paputok sa lalawigan ng Hunan. Naganap ang insidente alas 4:43 ng hapon noong Lunes sa Lihuyang Washing Fireworks Manufacturing and Display Company sa lungsod ng Lihuyang. Natapos na ang search and rescue operation sa lugar kung saan agad na nagpatupad ng 3 kilometrong control zone at inilikas ang mga residente sa paligid. Mahigit 1,500 emergency responders ang ipinadala kasama ang mga rescue dogs, drone at mga robot upang tumulong sa paghahanap sa kabila ng matinding pinsala. 7 individual ang nailigtas mula sa mga gumuhong bahagi ng gusali. Sa kuha ng drone mula sa China Central Television kinabukasan, makikita ang malawak na bahagi ng lugar na napuno ng nag-uusok na mga debris, habang patuloy ang paghahalughog ng mga rescuer kung meron pa bang mga natabunan sa nasabing lugar. Iniimbestigahan na ang sanhi ng pagsabog at pansamantalang inaresto ang ilang opisyal ng kumpanya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang Lihuyang ay kilala bilang pangunahing sentro ng produksyon ng paputok sa bansa, na gumagawa ng humigit kumulang 60% ng kabuuang supply sa China at 70% ng iniluluwa sa ibang bansa. Digong, di alam na may impeachment versus VP Sara. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita, Brian Kidzon. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na hindi niya ipinaalam sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa mga usapin ng posibleng impeachment at mga nangyayari sa House of Representatives. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya, tapos mag-overthink siya lang mag-isa. Dagdag pa ng Bize, mas makabubuting ituon na lamang ng ama ang pansin sa mga positibong bagay kaysa sa mga negatibong issue sa politika. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. Nagbubulgar, Brian Kitson. Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta inaresto sa 350 million pesos extortion. Para sa Boses na Katotohanan, magbabalita, Kim Plagata. Timbog sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation ang social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kasama ang 4 pang individual. Isinagawa ang operasyon noong May 5 sa loob ng Valle Verde Country Club sa Pasig City. Nagugat ang kaso sa reklamo ni dating House Speaker Martin Romualdez laban kay Mabanta na umano'y nakipagsabwatan sa ilang individual kabilang ang anchor na si CJ Hero. Batay sa investigasyon, nagbanta umano si Franco na maglalabas ng content na nag-uugnay kay Romualdez sa katiwalian kaugnay sa mga anomalya sa flood control project kapalit ng 300 milyon at nagpadala ng video bilang patunay. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 75 million entrapment money at mga mobile phone na umano'y ginamit sa koordinasyon ng transaksyon. Kasalukuyang nasa kustudiya ng NBI-OTCD ang mga naaresto para sa booking, documentation at inquest proceedings. Samantala, naglabas na ng pahayag si Mabanta na maring itinatanggi ang lahat ng alegasyon laban sa kanya kaugnay ng umano'y extortion plot laban kay Romualdez. Nagbubulgar, Kim Plagata. Mga hindi makakabayad ng kuryente mula Mayo hanggang Hulyo, bawal putulan. Para sa Boses na Katotohanan, magbabalita, Jomar Martinez.
pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission ang pagpuputol ng kuryente sa mga hindi makakabayad mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Saklaw nito ang lahat ng residential at non-residential consumers sa buong bansa upang maibsan ang epekto ng tumataas na gastos sa enerhiya. Pinapayagan din ang mga distribution utilities na magpatupad ng installment payment scheme hanggang 3 buwan para sa mga may konsumo na hindi lalampas sa 200 kilowatts kada buwan. Ayon pa kay Francis Saturnino Juan, chairperson ng ERC, tungkulin ng ahensya na tiyaking na ipatutupad ang mga batas at regulasyon para protektahan ang kapakanan ng publiko. Nilinaw naman ng ERC na hindi libre ang kuryente at kailangang bayaran pa rin ang konsumo sa ilalim ng itinakdang payment arrangement. Nagbubulgar, Jomar Martinez. Pakinggan naman natin ngayon ang boses ng bayan. Sa gitna ng mainit na issue at usaping kinaharap ng ating bansa, mahalagang marinig ang boses ng kananiwang mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kim Tagata at samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino sa pagsususpinde ng pagpuputol ng kuryente mula buwan ng Mayo hanggang Hulyo. Tama lang naman yun kasi ang iba kasi kahit nakabayad na, pinuputulan pa rin. Hindi nila alam kasi na nahihirapan din yung mga taong bayan na walang ilaw, lalo pa may mga bata ka maliliit. Okay yan, pero mali pa rin yung kasi ang taas ng bill namin, dapat ang sinuspindi nila yung VAT namin. Kasi crisis na nga eh. Iba, ang taas ng gasolina, ang taas ng bigas, mabot na ng 65. Sana, ang inisip ng mga nasa Kongreso at gobyerno, kung paano nila bawasan yung tax natin sa Meralco. Para sa amin, ma'am, na mga ordinaryong manggagawa lang, ma'am, malaking tulong po sa amin yan, ma'am. Kasi kagaya yan, medyo ngayon naghirap. Kaya sang-ayon po ako sa ganyan. Maganda yun. Pabor yun sa mga wala pang mga pera. Kaso naman lalaki yun eh. Di lalong matatambak ang bayarin, lalong maghihirap. Di dapat buwan-buwan na lang bayaran. At yan ang mga opinyong ating nakalap sa araw na ito. Para sa Boses ng Bayan, ako si Kim Tagata, nagbubulgar. Mr. M, nag-launch ng bagong talent management. Si Johnny Manahan, o kilala nga bilang Mr. M, ay bumuo ng bagong talent management na tinawag na Starworks. Si Mr. M ang namahala sa Star Magic, talent management ng ABS-CBN, at nag-shape rin ng Sparkle GMA Artist Center ng GMA7. At ngayon nga ay imamanage niya ang Starworks, ang talent management arm ng TV5. Sinabi ng veteran star maker, hindi lamang daw ito tungkol sa pagpapalit ng pangalan. Dahil ito rin daw ang pag-debut sa 16 new talents na para sa kanya ay may potensyal na sumikat na mga artista. Ayon pa sa kanya, these 16 artists have the discipline, the heart, and that indefinable X factor that the Filipino audience deserves. Aktor na si Andres Mulak, bakasyon muna kasama ang pamilya. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Matapos ang matagumpay na musical theater debut sa Bagets the Musical, pansamantalang nagbakasyon si Andres Mulak upang makasama ang kanyang pamilya. Ayon sa isa sa kambal ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez, labis ang kanyang kasiyahan sa simpleng bonding moments kasama ang pamilya, lalo na tuwing umaga kung saan sabay-sabay silang nagkakape at nagkwekwentuhan. Samantala, ihahanda na rin ang susunod na proyekto ni Andres na magsisilbing follow-up sa kanyang matagumpay na pagganap sa Bagets the Musical. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Lady Bulldogs versus Green Archers muling maghaharap sa UAAP Women's Finals. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Rica Martin. Muling magsasagupa sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Finals ang National University at De La Salle University, kung saan nakataya ang kasaysayan at dangal ng dalawang koponan. Target ng NU Lady Bulldogs na makamit ang makasaysayang three-peat, isang tagumpay na huling naitala ng La Salle noong kalagitnaan ng 2010. Sa kabila ng pagkawala ni Bella Belen at Alyssa Solomon, iginiit ng kampo ng NU na aasa sila sa pagkakaisa at karanasan sa finals
upang malampasan ang kanilang katunggali. Samantala, papasok naman sa finals ang DLSU Lady Spikers na may mataas na kumpiyansa matapos ang malinis na kampanya sa Season 88 kabilang ang 2 panalo kontra NU sa elimination round. Itinuturing ang nalalapit na finals bilang sagupaan ng dinastiya at panibagong simula kung saan hangad ng NU na maging makasaysayan ang kanilang kampanya habang layunin naman ng Lasal na makabawi mula sa mga nakaraang pagkatalo. Nagbubulgar, Rica Martin. Alam mo, Feli, yung ERC pala ngayon, di ba? Yun nga, nagsabi sila na Mayo hanggang Hulyo nitong taon na to is bawal mo nang putulan ang mga consumer, Yes, so, no? Katulad natin. Kasi nga, syempre, yung mga ganitong panahon kasi, natag-init, Oo, summer na lahat eh. halos ng mga appliances sa bahay is nakabukas. Ikaw ba, ang pagtitipid mo is paano ba? Ano Ay, bang nako. pagtitipid yan? Eto na nga, no, bawal na ang aircon sa bahay. Uy, Oo, naku. more on ano lang kami, exhaust fan at saka syempre electric fan. Yan ang Okay. ginagawa. And kung halimbawa kulang pa, di pay, di ba? Ganun lang naman. Kasi ang pinakamabigat talagang konsumo talaga ngayon sa bahay is yung aircon. At saka nga pala yung medyo nagbawas kami sa electric stove. Ayan. Yun Nakita mo na ba yung bill nyo na ikumpara na? Yes, Kung medyo tumaas lang siya ng konti, pero okay pa naman. Kasi lagi naman kami nasa office na pamilya, tsaka yung iba nasa trabaho. Kaya Tama. pagdating ng gabi, medyo dun kami nagkukonsumo ng kuryente. Pero hindi mo naman hinahayaan na monthly ka naman talaga nagbabayad. Yes. O yan oo. rin ang, kung may Lagi namin- pabayad na rin lang naman. Oo, hindi na kailangan maghintay tayo ng 3 months para lang Kasi mahirap pa rin eh. Pagdating ng 3 months, makikita mo yung bill mo, ganun pa rin. Doble-doble pa yung iisipin mong problema sa pagbabayad. At diba? isa pa yan, na naniniwala rin naman ako na ang mga Pilipino is talagang lahat ng pagtitipid is ginagawa. Correct. Diba? Lalo na sa panahon ng tag-init. Oo, Ayan. kagaya na, di ba, sinabi nga dyan, yung halo-halo, pwede na Ay, ice masarap candy. yan, oh. Diba? Pwede. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.